Okay, so save as ko lang to. Kung ayaw mo na nandyan yung mga points, pwede mong burahin yung mga points. Okay, para hindi na siya magulo. Okay, and then i-save as mo lang siya. Okay, save as. Okay, pwedeng drawing, pwedeng de-accept. Okay, so nasa inyo yan. So let's say de-accept, no? 2010 version or 2010 version na drawing. Alright? So, okay. See this one. Ito yung for setting natin, no? Setting. Okay, setting. Save. Close lang. Okay, so settings na siya. So, close na natin yan. Okay. Close na rin natin yan. So, ito yung original ano natin, no? Okay. So, ngayon, mas ma-prepare na natin yung mga datasets natin. Plug lang uli natin yung ating data collector. Okay. And then, itong mga na-prepare natin na data, copy lang natin papunta uli doon sa ating folder. H3. Doon tayo sa Field Master. Okay. And then, pwede kayo dito sa, pagka yung CAD, mas maganda dito may lagay sa CAD. Paste, or yung mapa, no? Yung setting. And then, ito naman, Control X, pwede mo ilagay dito sa import. Ayan. Paste. Yun. Okay. So, itong mga to, ito na yung import natin later pag balik natin doon sa site. Okay. So, yun. Very easy lang, no? So, doon sa next video natin, ipapakita natin doon paano natin i-import yung mga ikinapin natin or yung mga pin-repair natin na data. So, we have a CAD file, meron tayo yung CSV file, and then, ituturo din doon kung paano yung manual na pag-add ng coordinates. Halimbawa, 2 points lang, doon lang kayo nag-subdivide doon sa site mismo. Instead na mag-open ka pa ng computer para i-prepare yung CSV file, pwede mo namang i-add manually. So, everything will be shown doon sa ating third and final video. So, yun lang mga ka-survey. Thank you!